Amen. Salamat po. At sa gabi pong ito, sige po, di na ako magpapakatagal. Tatayo po tayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Turn your Bible in the book of Matthew chapter 25. Yung ating pong teksto, then holding your place in the book of 1 Corinthians chapter number 4. Yung ating pong first day, challenge po tayo ng ating Pastor Magat about sa one God. Oo. Minsan, napapalitan, minsan tayo po yung nagiging Diyos. Tama po ba? Yung challenge po sa atin. Pangalawa, hinamon po tayo sa ating paglilingkuran. Doing our best. At kanina, mayroon palang prize doon po sa mga lingkod po ng ating Panginoon na mayroong katapatan na naglilingkod. Sa gabing ito, na-assign po sa akin is about stewardship. Medyo po sa atin ito kasi ito po sa divided session po natin. Nandiyan na po kayo, Matthew chapter 25 in verse number 21. Diyan na lang po ang anuhin ko po sa inyo. At kung mabasa nyo po yan, ito po yung parabola. Sa Bible po, ang parables, umaabot po ito ng 40 mahigit na parables. At makikita po natin yan, binigyan nga po ng meaning ito ni Pastor Bernard Magat about the parables. Parables is an earthly story that heavenly meaning. Or the word parables, we cannot define doctrine, but he illustrate doctrine. Kaya po dito makikita po natin yung isang paglilingkuran na makikita natin at sasabihin natin, thou good and faithful servant. Brad, yung sinabi ko sa iyo kanina, ako po'y curious ulit dito sa nakita ko pong ito. Nakita nyo, yun. Familiar po kayo. Ganda ho ng no? Kung titignan natin yung konsepto po na ito, sa tingin nyo po ba, ito ba'y servant na to, sinabihan ng well done, thou good and faithful servant? Pwede, no? Alam nyo ba, pwede rin sabihin ng Panginoon na siya'y naging slothful? Yung datingan na yan, sa tingin nyo, natuwa kaya siya nung siya'y sinabihan ng master? Di ba kung ikaw yung sasabihan, napaka-humble naman natin kung ganun tayo, di po ba? Pero sa tingin nyo, yung konsepto na to, kahapon, tinitignan ko siya, paano ginawa ito na patungkol po sa faithful servant, marahil, dalawang bagay. Ito po'y sinabihan ng maganda ng Panginoon o sinabihan ng hindi maganda ng Panginoon. Application kagad. Kamusta po tayo? Dalawa lang yan. Sabihan kaya tayo ng Panginoon, thou well done, thou good and faithful servant, o sabihan sa tayo ng Panginoon, yung slothful servant. Aba, nakakalungkot po, ano? Ayan, sabi po dyan, in verse number 21 ng chapter 25, nandiyan na po kayo. Oo, alam nyo ho ba, pag ako po nagpipreach at hindi na po kayo nagsasalita, hahabaan ko po. Oo, yan. Bahala kayo, hindi kayo makakapag-skit. Kaya dapat malakas ang amen po ninyo. Nandiyan na po kayo! Yo, bihira. Amen. Sabi po dyan, pwede yung basahin natin sabay-sabay, verse number 21. Nandiyan na po. Okay. Ready? Read. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee a ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. No, magpo-focus po tayo doon sa sinabi po ng Panginoon, dabi po diyan, servant, that thou hast been faithful over a few things. Naging matapat ka doon sa kakaunti. Natapos po ba ang Panginoon doon? No, hindi po. Ang sabi po diyan, thou hast been faithful. Naging matapat ka doon sa kakaunti. Kaya kung tayo po'y pagtatapatan ng Panginoon at tayo po'y magiging matapat sa Panginoon, sa paglilingkuran, hindi po kailangan marami tayong ginagawa sa Panginoon. Dahil marami nga tayong ginagawa, puro naman tayo reklamo. Marami nga tayong ginagawa, puro naman tayo sisi. Mas masarap na po yung kahit nakukunti, pero pinagtatapatan natin. Salamat po. 1 Corinthians chapter number 4.
Ang 1 Corinthians po, magkakasabay-sabay po tayo. May 2 Corinthians, di ho ba? Pagka may 1 Corinthians, may 2 Corinthians, di ho ba? Page number 210 ho sa akin, hindi ko lang po alam sa inyo, pero nasa akin tama po ito. 1 Corinthians chapter 4, nandiyan na po kayo. Okay, basahin po natin yung verse number 1 and verse number 2. Ready? Read. So account the minister of God, stewards of mystery of God. Moreover, it is required that a man be found. Kahapon at kanina, china-challenge tayo about faithfulness. Kamusta po tayo bilang individual pagdating po natin sa individual na simbahan na meron tayo? Gaano po kaya tayo nagiging matapat? Kaya po sa gabing ito, binigyan ko po ang title po natin na pag-aaralan is about Stewardship Matters. Stewardship Matters. Tayo po sandaling yumuko, tayo po'y mananalangin. Let's pray. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po'y minsan pa nagpapasalamat o Diyos sa patuloy na kabutihan niyo po sa buhay na meron po kami. Lord, salamat po sa family camp po na ito. Kami po'y minsan pa, Lord, cultivate niyo po ang aming puso, aming buhay sa paglilingkuran po sa inyo. Tunay na, Lord, wala po kami magagawa kung wala po kayo sa buhay na meron po kami, Panginoon. Tuloy samahan niyo po kami, Lord, na kung saan ang camp na ito, Panginoon, ito po'y magbukas po ng aming puso, kaisipan, na kung saan lalo tigit kami maging matapat sa paglilingkuran po sa inyo, Panginoon. Tunay samahan niyo po kami, Lord, na kung saan maging kalakasan namin ang inyong salita. Dahil biyaya niyo lang, kaya po kami may magagawa po sa inyo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat puso ng bawat tao, lingkod po ninyo na narito, O Diyos, na kung saan, Panginoon, abutin niyo po yung aming spiritual na pangangailangan sa gabing ito, O Diyos. Sawayin niyo po ang lalang ng dyablo sa aming kalagitnaan ng pagkabagot, antok, Panginoon, na kung saan magiging hadlang sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko po ang Diyos na banal na Espiritu siyang malayang kumilos po sa amin. Minsan pa kami po'y paalalahanan po ninyo sa gabing ito, O Diyos. Sa inyo ko pagkatiwala ang lahat. Dalangin ko po ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Opo, makakaupo na po ang bawat isa. Stewardship matters. O yung tinatawag natin dito na mahalaga na pangangasiwa. No? Maalala po natin, God called us to manage what He created on His behalf. Tandaan po natin, nung tayo po inaligtas, kanina inaano po ni Pastor Jandy about the responsibility and tinatawag po natin na accountability. Opo, tayo po bilang isang mananampalataya, we are steward. Tayo po'y taga-pangalaga, taga-pangasiwa. At ang sabi nga dyan, tayo po'y manager. Oo, di ba ang manager kung tayo po'y sa trabaho, tayo po tagalinis lamang. Pero sa harapan po ng Panginoon, we are all manager. Opo, napakasarap po ng buhay ng isang manager, di po ba? Pero sa harapan ng ating Panginoon, we are all steward of God. Kung ika'y ligtas sa gabing ito, tayo po'y tagapangalaga ng mga biyaya na pinagkaloob po ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang pagiging manager, tagapamahala. Overseer, tagapangasiwa. At pagka dito, merong tinatawag na treasurer. Ano po ang tawag sa treasurer? Ingat, yaman. Ito po ang paano po dinidescribe itong mga bagay po na ito. Kaya nga po bilang isang binigyan ng tagapamahala ng ating Panginoon, kamusta po tayo bilang steward po ng ating Panginoon? Sabi po dyan, balikan na po natin ng konti in the book of 1 Corinthians, chapter number 3, katabi lang naman po, in verse number 9. Kita nyo po, hindi lang tayo basta-basta tagapangasiwa, tagapangalaga. Ano po ang sabi dyan sa verse number 9? 1 Corinthians chapter 3 and verse number 9. Nandiyan na po kayo. Opo, pwede po basahin po natin. Verse number 9. Sige po. Ready? Read. Sabi po dyan, for we are laborers together. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Kanya po, hindi lang tayo basta-basta tagapangasiwa ng ating Panginoon. At ang sabi po dyan, for we are laborers together with God. Hindi lang po tayo kaagad-agad binigyan ng Panginoon na gano'n. Kasama pa ho natin ang ating Panginoon.
Kaya nga ako, bilang isang mananampalataya, dapat po ang isang mananampalataya na nagtatrabaho, hindi po oras sa binabantayan. Minsan, matapos lang yung 8 hours, uwi na. Pero ang isang mananampalataya, honest yan. Oo. Kasi bakit daladala natin yung pangalan ng Panginoon eh? And yet, gugulangan natin yung kumpanya. Di po ba? Nandiyan po kayo? Ang tunay po na taga-ingat yaman, marunong po mag-manage po yan. Kaya nga po ang isang mananampalataya, dapat maayos po ang buhay eh. Kasi ang Diyos gusto lahat maayos in order ang buhay na meron po tayo. Kaya nga tingnan niyo po, in 2 Corinthians, diyan pa rin po, 2 Corinthians lamang po, chapter number 6 and verse number 1. 2 Corinthians chapter 6 and verse number 1. Ako, mahina amen po natin. Amen? Pwede mo basahin natin verse number 1. Okay, sige. Verse number 1, ready? Read. We then together beseech you. Hindi natin tanggapin ang biyaya ng Panginoon na wala daw pong kabuluhan. Kaya nga bilang isang responsibilidad na kung saan pinagkatiwala sa atin yung mga bagay po na yan, sabi niyan, we then as workers, kita nyo po dito, tayo po'y gumagawa na kung saan para sa ating Panginoon. Kaya nga isang steward ng katiwala ng ating Panginoon na kung saan hindi po masayang, hindi po mababaliwala yung biyaya na yan na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Paano ba tayo naligtas? Diba? For by grace are you what? Are you saved? Kaya nga po yung biyaya na yon, dapat po yan nagmamanifest po sa atin bilang isang mananampalataya. Abay, naalala ko po yung istorya po ng campers. Parang ganito po. Nahamon din, young people. Ganda. Opo. Meron po silang 3 days camp na pinatinan yung young people po na ito. At ang naging tema po nila, I have decided. Alam niyo ba, yung young people na ito, tuwan-tuwa po siya for 3 days na challenge po siya. Ang naging team song po nila is, I have decided to follow Jesus. Araw-araw po yun. Parang katulad kanina na kayo naliligo. Habang siya'y naliligo, umaawit siya, I have decided to follow Jesus. Pagdating po doon sa sanctuary, hindi naman yun ang inaawit. Pero ang awit niya, I have decided to follow Jesus. Alam niyo, yung young people na yon, pagbalik niya po sa home church po niya, wow, kakaiba. Lahat yata ng ministry, in-involve niya yung sarili niya. Ganun niya po siya na challenge po na salita ng Panginoon. Alam niyo, yung young people na to, pagdating niya sa home church niya, talagang ang awit niya to the top of kanyang boses para sa Panginoon. I have decided to follow Jesus. Pag nahihirapan siya, yun pa rin yung kinakanta. I have decided to follow Jesus. Alam niyo ba, dumating na yung 3 months, yung napakataas na boses niya, nung siya'y nakakaranas na ng hirap sa ministry. Yung dating napakataas na boses, medyo bumaba ng konti. I have decided to follow Jesus. Alam niyo, dumating yung 9 months, yung inaawit niyang I have decided. Alam niyo, ano nangyari doon sa young people na dating mainit sa gawain ng Panginoon, nawala po sa ministry. Nawala po sa paglilingkuran para sa ating Panginoon. Kaya kung tayo po yung mag-i-involve at lalo tigit ilalagay natin yung buhay natin sa paglilingkuran, once na hinawakan natin yung flow, wag na ho natin bibitawan. Lagi lang tayong titingin po sa ating Panginoon. Marami hong struggle. Marami po tayong ma-encounter pa. Kagabi nga po nag-uusap kami ni Pastor John. Sabi niya marami pa talaga tayong haharapin habang tayo po yung nandito. Pero i-enjoy lang natin ang paglilingkuran. Amen? Opo. May ko kanina yung nagtanong, paano kung tayo discouraged na? Pagbira kahit na discouraged na, magpatuloy pa rin tayo. Wala namang ibang magtutulungan sa kabuuan ng iglesia, kundi bawat isa po sa atin. Marahil yung katabi mo, tignan mo. Baka ngayong gabi na to, discouraged na yan, gusto nang tumigil. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. No. Magpatuloy ka. Dahil ang gusto po ng diablo, tumigil po tayo. The word stewardship, it means
a careful and responsible management of something entrusted of one's care. Kaya nga po yung mga bagay na ito na kung saan ipinagtiwala po sa atin, we are steward. Lalo tigit po maunawaan natin yung mga bagay na yan na wala po tayo sa buhay na ito kung wala po ang ating Panginoon. Brother Dennis, ang laki ko magbigay po dito. Kung wala ako rito, wala tong building na ito. Hindi po ako naniniwala dyan. 1 Chronicles chapter 29. Nakakasunod pa ho kayo. 1 Chronicles, malakas yung amen, salamat po. 1 Chronicles chapter 29. Isa po ito sa pagpapasalamat po ni David. Pero tignan po natin, ano po ang sabi diyan? 1 Chronicles chapter number 29. In verse number 14. Mark nyo po sa Bible nyo yan. Kung hindi pa po nakamark yan. Nandiyan na po kayo? Opo, verse 14. Pwede ho ba basahin po natin? Okay. Okay, sige po. Verse 14, ready? Read. Sabi po diyan, but who am I and what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Wala rin pala tayong hindi ibibigay sa Panginoon na hindi po nanggaling sa Panginoon. Kaya kung tayo po'y magbibigay sa gawain ng Panginoon, wag na ho natin sasabihin na malaki naman na ibigay ko dyan eh. Na once na ibinigay na natin, sa Panginoon na po yan. At wag din tayo pwede magmayabang na sasabihin natin na malaki yung ibinigay natin dahil wala tayong ibibigay na hindi po nanggaling po sa ating Panginoon. Kita niyo po si David, kaya po pag tayo nagbibigay ng kaloob para sa gawain ng Panginoon, wag yun na hong titignan kung ano yung kaya nating ibigay, kung kaya nating higitan pa. Dahil tandaan niyo po yung kaligtasan natin, hindi po kayang bayaran niya. Yung kaligtasan natin, lalo tigit, hindi po kayang bayaran yan. Ano po ang halaga ng isang kaluluwa? Makamtan daw natin ang salibutan na ito kung mapapahamak naman po ang ating kaluluwa. Ganun po napaka-value ng kaluluwa na meron po. Kaya po salamat sa Panginoon. Did you imagine kung hindi tayo naabot ng mayamang biyaya ng ating Panginoon? Kaya kung sa gabing ito, hindi ka pa nakakaranas ng kaligtasan, kaibigan, kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Dahil siya po ang nagsabi, siya po ang daan, siya po ang katotohanan, at siya po ang buhay. Wala po makakaparoon sa Ama, maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. But God commanded His love toward us, and that while we were sinners, Christ died for us. Kaya ganoon na lang ang pag-ibig ng Panginoon. Kita niyo po, kahit na anong buhay na meron tayo, inibig pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen? Dahil kung titignan natin yung buhay natin dito, tignan niyo po, sa tingin niyo, bakit kaya tayo niligtas ng Panginoon? May idea po ba kayo? Dahil ba may itsura tayo, Brad? Dahil ba may itsura kasis? No. Kaya tayo naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. Opo, kaya yung biyaya ng Panginoon na yan, ang sabi nung binasa natin kanina, wag po magkaroon ng walang kabuluhan. 1 Corinthians chapter 15 and verse 58, therefore my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as ye know that your work is not in vain in the Lord. Opo, kaya nga po bilang katiwala ng ating Panginoon, dapat yung ginagawa natin, hindi po maging walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Kaya kung tayo po'y may gagawin, hindi po dahil nakikita ni pastor. No, hindi naman tayo naglilingkod sa pastor. Hindi nakikita ng crush natin dahil hindi naman tayo naglilingkod sa crush natin. Maglingkod tayo dahil mahal natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya we challenge po, nawa ang family camp na ito, babalik po tayo ng ating individual na simbahan. Nawa ito ay mag-ignite po sa atin na ang paglilingkuran, wala pong limitation po ito. Kailangan lang natin na gawin ito na kung saan may pagmamahal para po sa ating Panginoon. Dahil sabi ko nga sa inyo kahapon, gaano kalaki ang ine-expect sa atin na paglilingkuran sa Panginoon. Mabuhay po tayo dito na 90 years old. Ano po ang pagsusulit pa natin? Halimbawa ako po inaligtas 30 years old. Wala na po yun. Hindi na po titignan ng Panginoon yun yung 1 hanggang 29 years old ko. Ang susulitin ko sa Panginoon, yung 30 years old ko, hanggang sa ako'y kunin po ng Panginoon. Kaya po hindi na po natin babalikan po yun. Pero ang titirakin po natin, sabi po ng Biblia, yung mga bagay na yun, haharap tayo sa ating Panginoon.
At pag tayo po humarap sa ating Panginoon, ano kaya ang sasabihin niya? The good and faithful servant. Di po ba napakasarap po nun? Napakasarap po marinig sa Panginoon yun na tayo po sabihan po ng ating Panginoon na ganun. Ngayon, bigyan lang po natin na examine yung sarili po natin sa ginagawa natin sa Panginoon. Karapat dapat po ba tayo sabihan ng Diyos na the good and faithful servant? Nasusundan niyo po? Oo, makita po natin diyan. Kaya po, makita natin, balikan po natin yung ating teksto in the book of Matthew chapter 25. Tignan po natin yung principle ng accountability po diyan. Meron po ako nakita diyan in verse number 29. Chapter 25 in verse number 29. Yan. Ang sabi po diyan in verse number 29, for unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, sabi po diyan. But from him that he not shall be taken away, even that which he hath. Kaya sabi diyan, lahat binigyan. Binigyan po. Meron ba tayo? Binigyan ba tayo talaga ng gift ng ating Panginoon? Meron ba talaga tayong talento na kung saan pwede natin gamitin sa Panginoon? Lahat binigyan. Pero pagka hindi natin ginamit yan, kapatid, sayang na buhay meron tayo. Sayang na paglilingkuran meron tayo. Sayang na yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na dapat nagagamit natin sa gawain ng Panginoon. Pero dahil nga, I'm sorry to tell you, tamad tayo, sayang na buhay na meron po tayo. Pero salamat dahil ang kaligtasan hindi po nawawala. Oo. Hindi po nawawala. Ay ba, kala ko, ako lang nakakaunawa. Hindi po nawawala ang kaligtasan natin. Once saved, always saved. But, if you are saved. Oo. Pagdating sa kaligtasan, seryosohin po natin ang pagiging Kristiyano po natin. Dahil baka Kristyanuhan tayo, ang susunod po niyan, lawalawaan. Diba? Lake of fire. Kaya po, kung kayo po'y may pamilya na kumpleto, nasa simbahan, amen po yan. Napakasarap po na buong pamilya kayo kumpleto na mananambahan para sa Panginoon. Dahil napakahirap po na ikaw lang ang Kristiyano sa bahay mo. Napakahirap po na magpapaalam ka patungkol sa gawain ng Panginoon, hindi nila mauunawaan yan. Oo. May ministry po ako sa simbahan, hindi po nila mauunawaan yan. Pero ang maganda po, kahit sa kabila ng pagganon, maging magbuhay na patotoo lang po tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, kung makita po natin dyan, Psalms 24. Umpisa na po natin. Naglalatag lang po ako. Ayan. The book of Psalm 24, in verse number 1. Very familiar po ito. Ano po ang sabi po dyan? Antayin ko po. Ayaw nga pala, no? Naka-flash nga pala sa... Hindi nagbubukas ang Bible ito mga to. Okay, sige po, basahin nga natin. Verse number 1, ready? Read. The earth and the fullness thereof, the world, and the... Lahat po pala sa Panginoon. Kaya kung yung sa Panginoon, atin din. Kaya yan ipagtitiwala po sa atin. Kung yan ay pinagtiwala sa atin, kamusta po yung mga pinagtitiwala sa atin ng Panginoon? Bilang steward po ng ating Panginoon, sang area ba tayo dapat nagiging katiwala ng ating Panginoon? Una, sa ating buhay na patotoo. Ang tanong, ang sabi po sa Corinthians, tayo po'y bukas na sulat, nababasahin po ng tao. Kamusta po tayo sa trabaho na meron tayo? Kamusta po tayo sa paaralan na nandun po tayo? Kamusta po tayo doon sa mga tao na nakaasilumuhan natin araw-araw? Ang Diyos po ba ang nakikita sa buhay po natin? Oo. Kaya po ang simbahan, ito po'y custodian ng salita po ng ating Panginoon eh. Kaya pagka may simba, dapat nasa simbahan po tayo. Kasi bakit? Dito po ay pinangangaral ang salita ng Panginoon. Dito po talaga iniingatan ang salita ng Panginoon. Kaya pag araw ng linggo at wala tayo sa simbahan, ibig sabihin, mas mahalaga yung pinuntahan natin kaysa sa ating Panginoon. Tama po ba? Oo. Brother Dennis, sorry. Mas maganda ho sa SM. Totoo naman. Ito lang pong event na ito. Napakasarap pag-swimming nito eh. O, di ba? 3 days ito eh. Siguro yung iba, nandun po sa Laguna. Nandun kayo sa hot spring. Yung iba nandun sa, ano ba pasyalan dito? Pampanga, para magpapako. Di ho ba?
Pero salamat dahil inatinan niyo po itong camp na to. Hindi po aksidente na kayo po'y napunta sa kampo na ito. Dahil ang plano ng Diyos sa atin, bigyan po tayo ng panibagong purpose sa buhay po natin. Oo. Tignan niyo po, sa 2 araw natin pagtitipon dito, ano na yung ginawa ng Diyos sa buhay natin? Di po ba? Yung katabi nyo, yung kasama nyo sa grupo, kakilala nyo na po ba? Kaya dapat magpakilala po kayo. Mas masarap po marami nakaka-fellowship na kapwa natin mananampalataya. Baka matatapos na lang tong event na to. Wala tayong pansinan eh. Oo. Di po ba? Minsan lang po ito. Hindi na po mangyayari ito at mamaya, nakalipas na po ito. Kaya kung tayo po may gagawin para sa Panginoon, bigay na natin yung pinaka. Oo. Kanina kina-challenge tayo kung may ibibigay natin the best natin para sa Panginoon, gawin na po natin. Dahil baka bukas, patay na tayo. Sino dito buhay pa? Oh! Bukas po, buhay pa. Di ba? Paano kaya kung bukas na-stroke tayo? Paano kaya bukas yung hininga natin, di bomba na lang? Paano kaya bukas kung yung kalahati ng katawan natin patay na? Tapos bigla natin nanaisin, gusto mo maglingkod sa Panginoon. Wow! Napakahirap. Tama po. Pero hanggat malakas pa tayo, hanggat nauunat pa natin yung mga bagay na yan. Ang sabi po ng John chapter 9 nga ba? Oh. Try ko lang po ha. John chapter 9 in verse number 4 nga po ba yun? Yon. Yan. John chapter 9 in verse number 4. Sige po. Pwede ho ba natin basahin? Apo. Sige po, antayin ko po kayo. Oo. Andiyan na po. Okay. John chapter 9 in verse number 4. Ready? Read. Amen. Darating yung araw na kung saan pagka nagkulimlim na at nagdilim, wala na tayong magagawa. Pero hanggat nandiyan pa yung liwanag, gawin po natin. Kasi may darating yung araw na kung saan hindi na tayo makakagawa sa gawain po ng ating Panginoon. At pag dumating po iyon, maigi nang maisip natin na minsan isang araw, dahil ginawa natin ito ng the best, ginawa natin yung pinaka natin para sa gawain ng Panginoon, expected na natin na pagharap natin sa Panginoon, sasabihan tayo ng ating tagapagligtas, well done, thou good and faithful servant. Amen? Oh, dahil pagdating pa rin naman po sa kaligtasan, sino lang daw ba ang pwede magligtas? Tayo po'y mouthpiece lamang ng Panginoon sa mundong ito. Tayo po'y instrumento lang na magbabahagi po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Baka yung gospel tracts, ni minsan hindi pa natin nagawang ibigay. May problema tayo. Sinasabi natin tayo Kristiyano pero hindi naman makita sa buhay natin. Wala yung compassion. Wala po doon yung habag sa kaluluwa. Dahil yung Panginoon nung nakita niya yung pawang karamihan, ang sabi niya, nagkaroon po siya ng habag. Tayo po, gaano po tayo nahahabag sa mga mahal natin sa buhay na mapapahamak sa impyerno. Kung ang Panginoon po hindi po tayo, ang Panginoon hindi marunong magsinungaling, ang impyerno po hindi po nagbibiro. Na ang tao na minsan isang araw na hindi po nakaranas ng kaligtasan, tutungo po sa impyerno. Ayun po ang sabi ng Biblia. Kaya kamusta po yung mga mahal natin sa buhay? Gaano talaga tayo naging stewards ng mga bagay na yan na pinagtiwala sa atin ng Panginoon? Matatapos na lang ba tayo na sa kanila? Ganun na lang ang magiging sitwasyon. Nanay mo, hindi pa naliligtas. Tatay mo, hindi pa naliligtas. Samantalang ikaw, alam mo, pagkatapos ng buhay na ito, saan tutungo ang iyong kaluluwa? Nakakatulog pa ba tayo niyan? Hello? Di po ba? Alam natin eh. Ako personally, alam ko. Pero paano yung mahal mo sa buhay? Na kapag kaya nawala, alam ba natin? Remember doon sa Luke chapter 16, yung mayaman at si Lazarus na namatay. Kaya ngayon sinasabi nyo, yung logic ng tao, pagka namatay daw, tapos na. Kalukuhan po yun. Dahil yung namatay yung mayaman, ang sabi niya, torment ang naranasan niya, grabing paghihirap. Pero yung si Lazarus na namatay,
pabira, inaaliw ng anghel ng Diyos. Kaya kung ligtas po tayo ngayon, aaliwin po tayo doon. Pero what if kaya makita natin yung magulang natin na naroon, naghihirap, sumisigaw, Amang Abraham, pwede bang suguin mo yung 5 kong kapatid? Na magsabi na huwag mapunta sa lugar po na ito. Di ba napakahirap po nun? Hello? Ano, humihina na. Oo. Nandito pa lang po ako, hindi pa ako nakakalipat sa dalawa. Oo, kaya po, Job chapter 41. Job chapter number 41. Amen? Andiyan na po. Okay. Job chapter 41 and verse number 11. Basahin nga po natin yan. Sige po, para po nakakasunod po tayo. Verse number 11. Sige po, ready? Read. Whatsoever is under the whole heaven, wow! Kaya po lahat po yan ay nasa Panginoon. At kung yun ang sa Panginoon, sa atin din. Remember doon sa Genesis chapter 1 and verse number 26, 27, tayo po dapat yung subdue it. At sabi po ng Bible, tayo po dapat yung namamahala dito. Lahat po yan binigay po sa atin yung responsibilidad. Pero ang tanong, gaano natin ginaganap yung accountability na meron tayo? Amen? Kung lahat po yan ipinagtitiwala po sa atin, dapat po yan iniingatan at lalo tigit pinagyayaman natin. Kaya po sa gawain ng Panginoon, ulitin ko po, madalas po sabihin sa Molino ito, wala pong pera sa gawain po ng Panginoon. Kaya kung ang plano nyo magpakayaman, mali po ang pinuntahan po ninyo. Oo, dahil sa gawain po ng Panginoon, ito po yung naalala ko sa Pastor Midel ko. Ang sabi niya sa akin, Brad, kung ano yung nakakarating sa iyo, pagyamanin mo. Ang tunay na stewards po ng Panginoon, marunong pong pagyamanin yung mga bagay na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya po nakakalungkot pag tayo po hindi na kontento sa binigay pa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, buburahin na natin sa Biblia yun, but my God shall supply all your need according to His riches and glory in Christ Jesus. Ibig sabihin, kaya ba natin ubusin yung riches ng Diyos? Naku, hindi po natin kaya ubusin yan. Kaya kung sinasabi natin na pinagkukulang tayo ng Panginoon, baka naman na kasi ninanakawan natin ang Diyos. Saan ba natin pwedeng nakawan ng Panginoon? Through our tithes and offering. Baka yung para sa Panginoon, kinukuha pa natin. Tandaan mo, hindi tayo magiging mabuting katiwala ng Panginoon. Doon sa simpleng bagay na yan, hindi natin maibigay para sa Diyos. Tama po? Aba, imbis na pagpapala, pagpapalo. Di po ba? Meron po ako nakakilala niya sa Molino. Itatights niya na ho, ibibigay niya na, kaso nag-isip siya. Siguro next week na lang. Alam niyo ho, nung siya'y palabas ng bahay na, na-snatch yung bag. Nandun nakaipit sa Bible, yung kanyang tithes. Ay, nanlomo siya eh. Para siyang napagod eh. Oh, in-encourage na lang natin, di ba? Sabihin nyo na pagka nakuha niya yung pera, nasa Bible naman eh. Oh, maligtas na lang. Oh, di ba? At least nasa Bible nakaipit yung pan-tithes eh. Kaya pag tayo magbibigay na para sa Panginoon, ibigay na ho natin, huwag na natin ipagpabukas. Oo, tandaan nyo po yan, lahat naman yan, pakinabang din sa atin eh. Kaya may ilaw, kaya may electric fan, lahat yan, kaya may sound system. Nagagamit po yan dahil sa gawain ng ating Panginoon. And yet, ipagdadamot natin. Abay, napakahirap po nun. Kayo po ba, gusto nyo yung kasama nyo madamot? Di rin, di ba? Lalo tigit ang Panginoon. Siya yung source ng lahat eh. Tapos pagdadamutan natin, napakahirap po nun. Di ba po? Ang sabi nung binasa natin kanina, wala tayong ibibigay sa Panginoon na hindi nagmula sa Panginoon. Tapos biglang pagdadamot natin sa Panginoon, nakakalungkot naman po. Di ba? Hindi tayo tinatawag na mabuting tagapamahala ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya po sa gabing ito, nais ko lang po magbigay, baptist eh, 3 bagay lang. Amen? Opo, 3 mahalagang bagay lamang po ang ibibigay ko po sa inyo. Una pong bagay ang makita po natin dyan, ang una ko pong nakita dyan, yung tinatawag po natin na stewards of God are accountable with our time. Yan. Kahapon, si Brother Noel, naano po ito? Naano doon sa istorya na yon, na kailangan mo pang bilhin yung oras niya para makuha mo po yung attention niya.
Alam niyo po, di ba, ang sabi nga redeeming the time because the days are evil. Kaya po makita natin kung hindi po natin ngayon ibabalyo yung time na meron po tayo, sayang po yan. Accountable po natin sa ating Panginoon yan na natatapos yung araw natin, walang nangyayari sa buhay natin. Hindi tayo nakapagpanalangin, hindi tayo nakapag-meditate, hindi tayo nakapag-Bible studies. Lahat po yan, masasayang yung buhay na yan kung uubusin natin sa ML. Ano pa ba kalaban ng ML? Roblox. Oh, naririnig ko po yan. Roblox. Oh. Brad, ako okay lang. Solitaire lang ako sa cellphone. Nakakita ko dyan matanda Nagsosolitaire. Di ba? Alam niyo, kesa ganun yung gawin natin, bakit hindi na lang Bible yung basahin po natin? Pero totoo po yung sabi ni Pastor Jan kanina, pagka nag-umpisa na tayo, pambihira, eto na si Satanas. Pambihira, papatungan na yung pilik mata mo. Aantukin na tayo. Ang nakakalungkot niyan kahit minsan dito po sa pagsamba, kahit po doon sa loob ng simbahan, pambihira, pinapractice po yan. Dito natutulog. Hello? Kaya pag yung katabi nyo, pambihira, bigyan nyo ng isa. Anong isa, Brad? Sikuhin mo. Para matanggal yung antok. Kasi bakit sayang? Pumunta nga tayo sa simbahan para tayo maapakinig ng salita ng Diyos. Pagdating dito, song leader din, Brad. Anong ginagamit na pang song lead? Ulo. Ganun. Ano ba yun? Di ba? Kaya po pag nasa simbahan tayo, dapat attentive po tayo. Dapat handa ang puso natin. Kasi pag tayo pupunta rito na paantok-antok tayo, ay titiyakin ko po sa iyo, sayang yung pinunta mo. Sana hindi ka na nagpunta. Di po ba? Kasi bakit? Sayang yung salita ng Panginoon. Baka nung natulog ka, china-challenge ka ng Panginoon. Pero nung sinabi, madamot ka! Nung nagilot ka, amen! Kita mo? Kasi tulog ka Di ba? May madamot pala talaga. Kaya pagka nasa gawain, pagka meron pong ganitong prepare po tayo. Amen? Kaya pagka yung natin, mga coordinators, nagbibilang 10, 9, yung nagmamadali tayo. Kita nyo po, kung hindi tayo nagmamadali, lahat magagawa agad natin. Pag on time tayong dumarating, di ba napakasarap? Hindi ka nagmamadali, wala ka nakakalimutan. Pero once na nagmamadali, pambira. Nakakalungkot pa sa Kristiyano, alam nyo kung ano? Yung Bible, okay lang maiwan sa bahay. Pero yung cellphone, pambira. Kahit late na sa simbahan, uuwi pa yan para balikan lang yung cellphone. Ay, parang di totoo Parang di totoo. Di ba? Nakakalungkot lang po. Kaya nga po, pag pinag-uusapan po natin yung oras, sabi po ng lumang kasabihan, lost time is never found. Hindi na natin maibabalik yung nagdaang ng oras. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggat yung magulang po ninyo, young people, nandiyan po kayo. Hanggat buhay pa ho yan. Kung kaya nyo pong halikan, kaya nyong yakapin nyo pa. Kasi darating po yung pagkakataon, minsan kung kailan tumatanda, nahihiya na. Hello? Hanggat po nandyan yan, pasalamatan nyo. Meron po kayong magulang dahil hindi po lahat. Yung iba nga pinanganak, wala na magulang Kaya hanggat may magulang tayo, kung pwede nyo sabihan na araw-araw, salamat sa Panginoon dahil kayo ang pinagkaloob po sa akin. Di po ba? Mga magulang, ang mga anak, di po ba? Kasi sa magulang, iba po ang dating nun. Ako po makananay ako makananay po ako. Dahil yung tatay ko po ay seaman, bibihira ko po maka-fellowship ang tatay ko. Pero ang nanay ko, lagi-lagi ko pong kasama. Kahit masakit lang ang ulo niyan, alam ko na Ang katapat lang niyan, biogesic. Alam ko po, pagka masakit yung tiyan niyan, diet hubs. Di ba, ganun lang po naman yan. Kasi bakit? Dahil nga kasama mo, alam mo ang weakness ng makakasama mo. Pero sa atin po, kamusta ang relation natin sa magulang po natin? Ay, iba na ang bata ngayon. Pambira. Talagang parang akala mo nanay na Kung pagsabihan yung magulang, di ba? Akala mo siya yung nanay. Yan, nangihingi pa naman ng bao sa nanay. Manliligaw, manghihingi pa rin ng bao sa nanay. Yan, nakakalungkot. Iba na ho talaga. Iba na ang kabataan. Hindi, Brother Dennis, hindi nag-iba ang kabataan. Nag-iba ang magulang.
Oh, naging malabnaw eh. Yung dating mahigpit na magulang, pambira hindi na. Yung mali, okay na. Oh. Pambira, Kristiyano tayo. Yung anak natin nakikinig ng... Ano sinabi ni Pastor John kanina rito? No, nakikinig pa kayo noon, no? Taylor Swift. Di ba ba? Kaya nga po, dapat ang mananampalataya, hindi tayo double standard. Pagka nasa simbahan, pambira, Amazing Grace ang kinakanta. Paglabas Taylor Swift. Dapat po hindi. Kung tayo po yung may gagawin, aawit pa tayo para sa ating Panginoon, awitin natin yung makakalugod para po sa ating Panginoon. Amen? O, awitin po natin yung mga bagay na yan. Time is a great gift and each day of God. Kaya nga po yung mga bagay na ito ay napakadakilang regalo ng Diyos para sa atin dahil yung oras, hindi na natin mababalikan. Kaya kung dito sa gabing ito, merong tayo na kasamaan ng loob, pabira, patawarin na natin. Oo, dahil ang mananampalataya dapat marunong magpatawad. Oo, minsan hindi Minsan mababangga mo na dahil nga sa sama ng loob mo, wala lang sa'yo. May ganyan sa simbahan nyo? Hello? Amen? Ecclesiastes chapter 3, in verse number 11. Parang nag-iba yun. Ba't ganun? Ecclesiastes chapter number 3, in verse number 11. Pamilyar, ano ho? Amen. Andiyan na po. Verse number 11. Pwede ho, basahin natin. Verse number 11. Ready? Read. He had made everything beautiful in His time. Also, He had set the world in their heart, so that no man can find out the work that God make it from the beginning to the end. Amen? He had made everything beautiful. Kaya yung mga nangyayari sa atin before, kalimutan na natin yon. Ang sabi nga ni Pablo, reaching forth, which are now yung ating pong kinakaharap. Pero kung meron tayong babalikan na maganda, alalahanin natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nga yung kanina, yung nagsasabi na nadi-discourage tayo, lagi lang tayong tumingin sa krus. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa atin? Doon tayo magkakaroon ng revival mismo sa sarili natin Kasi kung hindi tayo naligtas, nasan kaya tayo ngayon? Kung hindi tayo naligtas, ngayong oras na ito, nasan kaya tayo? Baka nanonood tayo ng sinakulo. Nakikinood tayo na pinapako ng sinasabi nila na Kristo. Salamat. Hindi na to, inalis po tayo ng Panginoon sa ganong sitwasyon ng buhay. Ako po, ang testimony ko, gusto ko po talaga maging assistant ng pare Ano tawag doon? Sisimba pa kayo sa Katoliko di ba? Hindi po, pero talaga dream ko po yun. Brother Edsel, gusto ko po yun pagka ako inaano. Kaya yung tingin nila sa akin doon, talagang banal-banal ako talagang dahil gusto ko po maging sakristan, tumatapos ako ng simbang gabi. Kaya akala nila talagang Pero salamat dahil hindi ako dinala ng Panginoon para sa ganung. Salamat dahil ano bang buhay meron tayo? Di ba? Hindi magandang buhay. Sabi nga nung Pastor Vidal, sa laulang buhay meron tayo. Pero salamat. Nabago po yun dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya we need to value lagi po ang oras na dumadaan sa buhay po natin. Dahil minsan lang po daraan, minsan lang tayo magiging bata. Pastor John, kailan lang ako nag-basketball ulit Akala ko bata pa rin ako. Pabira, ang baba ng kama namin, hindi ko maisampa yung paa ko Hirap na hirap ako. Hindi ko alam darating pala yung time na gano'n. Hindi pa talaga. Sabi naman ng Bible, di po ba, araw-araw na de-deteriorate yung katawan po natin. Kahit anong ipahid dyan, Brother Dennis. Mayroon akong pampabanat. Ako, kukulubot pa rin yan. Ay, may hair grower kami. Pero ang katotohanan, tinanggap ko na po. Talagang pupunta doon Brother Edsel, ayan po, hindi na po natin yan. Kahit pilitin po natin, hindi na po talaga kaya yan. Huwag kayong tumawa. Darating din kayo sa amin. Nauna lang kami. Di ba? Kaya hindi po yan. Hindi po, minsan lang po ito
Kaya pagka hindi pa natin ginamit yung prime na meron tayo para sa gawain ng Panginoon, sayang na buhay meron po tayo. Di po ba? Kaya hanggat kaya natin maglingkod po tayo para sa ating Panginoon. Kaya pag pinag-uusapan po natin yung oras, pinag-uusapan po natin yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Because napaka-iksi ng oras na meron tayo. Ang kamatayan, the Bible says, at is appointed unto man once to die, but after this, the what? Kaya nga po itinakda, ang sabi po ni James chapter 4 in verse number 14, whereas you know, for what is your life, is even a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. Napakaliit napaka-iksi ng buhay. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pag pinalagpas pa natin yung ating pagkakataon na bahaginan po ng kaligtasan niyan, sayang po yan. At ang sabi po ni Ezekiel, susulitin natin at dugo niyan sa ating mga kamay. Kamusta po tayo? Sino po dito sa pamilya natin na ikaw lang ang ligtas? May ganyan po ba? Oh, naku, Brad, thank you. Meron pa ho? May hahabol pa? Yun. Mako. Alam nyo, ang masasabi ko lang po sa inyo, pag-pray nyo lang po. Kasi wala akong makitang account sa Bible na si Pablo may nag-witness sa kanya eh. Sino po ang humarap kay Pablo? Pinersonal siya ng Panginoon doon po sa road of Damascus. Wala pong ginamit. Wala pong nag-witness, wala pong instrumento ng ginamit ng Panginoon. Kaya po walang imposible na kung saan tayo po'y lalapit sa Panginoon sa panalangin. Huwag lang po tayo titigil. Ang sabi nga, pray without ceasing. Huwag tayong ihinto. Lagi lang natin iluhod sa ating Panginoon dahil baka minsan isang araw, katagpuin ng Panginoon yan, walang magagawa yan. Aba, marami na ako nakitang testimony na ganyan. Nasa laulang buhay ang meron pero nung naligtas, ang gandang testimony. Huwag ka, Brad, huwag kayong titigil. Ipanalangin lang po natin yan. Kalooban ba ng Panginoon yan? Kalooban yan ng Panginoon. Ayaw nga ng Panginoon ang tao mapahamak eh. Dahil ang gusto ng Panginoon should come to repentance. Magsisisi ang mga yan. At ang plano ng Panginoon, mahaligtas po yan. Kaya kung tayo mahihingin para sa Panginoon, pabira, iluhod lang natin sa Panginoon. Kanina lumuhod ako dito eh. Wala si Pastor Bernard eh. Oh, nung lumuda ko dito, naalala ko, kala ko nasa Molino ako. Oh, naalala ko, bumakat yung tuhod ko eh. Dahil nung wala pang tiles yun, alam ko na kung saan ako lumuluhod eh. Kanina na-experience ko ba nagpipray ako. Kala ko nasa Molino ako. Pero alam niyo ho ba, nanggaling din po kami sa ganito. Kaya kung meron kami titignan yung na-experience namin before. Oh, hindi po madali may ganitong building. Ang laki mga maintenance po nito. Oo. Pero hanggat tayo po'y ginagamit ng Panginoon, magpagamit po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, mas maganda po at mainam na tayo po'y ginagamit ng ating Panginoon kaysa po gamitin ng dyablo yung talento na meron po tayo. Di po ba? Dalawang bagay lang naman yan. Kung hindi natin papagamit sa Panginoon, kanino mo natin pagagamit yan? Kaya kung tayo po'y ginagamit ng Panginoon, yung taga Bulacan, kung kayo po'y taga rito, at ginagamit ka ng Panginoon, praise God. Dahil hindi po lahat ginagamit ng Diyos. At hindi po lahat available sa gawain ng Panginoon. Kaya po ang ginagamit ng Panginoon, yung available sa gawain ng Diyos. Kaya kung hindi ka pa available at gusto mo maging available, may pambihira, pag-pray mo, maging katuwang ka ng pastor sa lugar po na ito. Nakakalungkot lang eh, pagka tayo po yung naglingkod at nagsuko ng buhay sa Panginoon, minsan ang feeling natin, parang kalugihan eh. Alam nyo, alam po ng Pastor John diyan, isang taon na ho ako, mahigit, walang trabaho. Pero sa tingin nyo ho ba, pinagkulang ako ng Panginoon? Sa side view ako, para nakikita nyo. Di ba? Mukha ba akong pinagkulang? Mukha ba akong ginutom ng Diyos? Sa tingin nyo ho, ginutom ba ako ng Panginoon? Magugulat na nga lang ako dun. May darating, hindi ko naman inaano. Sabi ko, ganun pala. Minsan ma-amaze ka na lang. Magsasabi si Sister Joy, may babayaran para tayo ng ano. Kamo lang yan. Susunod na araw, hindi ka ma. Minsan may darating, may pangalan kasi. Kaya, Brother Dennis, kasulat na gano'n. Ay, mayroon.
Pero hindi ko, kasi nagagalit si Sister Joy pagka papakilaman ko, kaya binibigay ko. Steward eh. Di ba? Steward eh. Iba yun eh. Pastor June, pasensya na ha. Ano lang naman ako. Hindi naman ako under, marespeto lang. Oh. Amen. Oo. Kaya nga, sabi natin, unang bagay, we need to accountable with our time. Kamusta po yung oras na meron tayo? Gaano po natatapos yung araw natin pag tayo po mag-isa sa buhay na meron po tayo? Natatapos po ba yan na tayo ay nag-uumpisa sa panalangin? O pag umaga po ba, pagkagising natin, nananalangin tayo? Oh, Brother Dennis, may kape pa nga eh. Pagpapasalamat po yun. After manalangin, ano susunod? Babasa tayo ng salita ng Panginoon. After nung tayo po magkakaroon tayo ng personal devotion na meron tayo. Why? Para po yung buong araw na yon, di ba? Naunahan kagad natin ang salita ng Diyos. Maganda kagad yung magiging panimula natin na buong araw na yan. Kaya minsan hindi maganda yung sinasabi natin, wag mo akong kausapin, hindi maganda ang araw ko. Walang devotion. Ang babaw ng pagkakaunawa sa salita ng Panginoon. Kaya konti lang, hindi mo lang, naalala ko yung testimony ng missionary. Anniversary. Pabira, hindi lang nabigyan Brother Esther ng Pepsi. Pambihira, hindi na nagsimba. Brad, tinan mo, ang babaw, di ba? Pero alam nyo, ganun kahusay ang dyablo. Yung maliit na bagay na yan, kayang palakihin ng dyablo. Ang hirap pabalikin. Dahil sa dami ng tao, ayun pa ba unahin mo? Pepsi kayo, di ba? Hanggang sa nakarating sa dulo, hindi nabigyan, hindi na ho nagsimba. Nawa pagka nag-anniversary kayo sa April, taga Bulacan, pag hindi kayo nabigyan ng Pepsi, huwag kayo ma-open. Dahil kaya pong gamitin ng dyablo yan, palakihin, para po tayo tumigil sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Kaya we need to value yung ating accountable po, yung ating pananagutan, yung oras na meron po tayo. At yung oras na yan, pag pinag-uusapan natin, kailangan natin sabihin yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Kanina, yung inyong naging Bible quiz is about Luke chapter 19. Ang sabi po dyan, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ayun po ang plano ng Panginoon. Hanapin yung mga nawawala. At ngayon, natagpuan na tayo. Hindi pa natin papagamit yung buhay na meron tayo. Nakakalungkot na buhay. Sayang na panahon. Di po ba? Ako po, naranasan ko yan for 10 years, 11 years. Galit na nga sa akin yung pastor ko eh. Ako po yung nagtrabaho. Nagpaalam ako sa pastor ko. Sabi ko, Pastor, pwede ho ba ako magtrabaho? Kasi ako po yung church worker. Sabi niya, sige Brad, basta araw ng linggo, wala kang trabaho. Brother Lester, talagang dahil yung nagpasok sa akin doon, mananampalataya, wala akong pasok ng araw ng linggo. Alam niyo, dahil ako lang at nanay ko ang kasama ko, na-compromise ko yung pang-umaga ko. Alam niyo ho, nakakalungkot lang, ang dami kong ministry sa simbahan, doon ko na-realize na pag wala ka na talaga, doon mo mauunawaan yung mga bagay na nawala sa'yo. Nawala ako sa ushering, nawala ako sa pangangaral ng salita ng Panginoon, nawala ako sa choir, nawala ako sa soul winning. Alam niyo ba, parang darating ako sa simbahan, tama lang, kinakamayan ako ng pastor ko. Alam niyo, galing siya ng Amerika, parang binuhusan ako ng tubig na malamig eh. Pagbalik niya, siyempre, kakamustahin mo, di ba? Sabi ko, Brother Lester, Pastor, kamusta po kayo? Nung narinig niya po yung term na sinabi ko na kamusta kayo, bumalik ko Brad. Alam niyo ang pagsabi sa akin, ikaw ang kamusta, Brad. Kung ikaw sasabihan nun, ano magiging response mo? Para ako binuhusan ng tubig na malamig. Kaya sabi ko, hindi talaga kalooban ng Panginoon. Araw ng linggo, nasa trabaho ako. Alam niyo, yun, nagtatrabaho ako, pero yung isip ko nasa simbahan. Siguro ganitong oras, nagkakantahan na sila eh. Oo, di ba? Kaya pagka tayo po gano'n, huwag natin i-compromise yung mga bagay na dapat nasa Panginoon. Opo. Huwag po natin i-compromise yung mga bagay na yun.
Dahil darating po yung panahon, napakahirap na pong bumalik sa mga bagay na iniwan natin. Dating mahusay na song leader, dating mahusay na mga ngaral, pero nung nawala sa gawain ng Panginoon, miserableng buhay ang meron. Huwag na ho natin gawin. Kung hahamunin natin yung Panginoon, mas hamunin po natin ang Diyos sa pagpapala. Dahil sa Hebrews, may pagpapalo. Oo. Pero maganda na rin yun. Ako, gusto ko na yun. Ako pinapalo. Dahil pag tayo gumawa ng hindi maganda sa gawain sa harapan ng ating Panginoon at walang nangyayari sa buhay natin, abay, tignan natin kung talagang ligtas tayo. Dahil ang anak ng Diyos pinapalo eh. Pero kung tayo po'y living in sin pero walang nangyayari sa buhay natin, i-check natin yung kaligtasan natin. Baka nagliligtas-ligtasan lang tayo. Pero kung ikay pinapalo na, sumunod ka na. Dahil ang susunod doon, gagarotehin na tayo ng Diyos para tayo sumunod lamang. Huwag na tayo maging katulad ni Jonah. Yung foolish thing na ginawa ng tao, takbuhan ng Diyos. Hindi po natin kayang takbuhan ng Diyos. Magpakalayo-layo man tayo, babalik at babalik pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen? Pangalawang bagay, makita natin, ang sabi dito, stewards of God are accountable with our abilities. With abilities. Yung anong abilities na yun, Brother Dennis? Yung ating pong mga talento. Yung binigay po doon ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Pero kung hindi natin gagamitin sa Panginoon yan, sayang po yung ability na yan. Sayang po yung talento na yan kung hindi natin gagawin para sa Panginoon. Kaya pag tayo po'y nasa gawain na ng Panginoon, umaawi tayo sa Panginoon, ibigay natin yung pinaka. Dahil naglilingkod tayo sa Diyos na buhay. Umawi tayo na hindi parang patay. At sasabihin natin, magmamayabang pa yan. Pag wala na ako dyan, ewan ko lang kung mag-exist yan. No? Totoo yun. Proven ko na po yun. Yung mga nawala, may ibabalik po ang Panginoon, mas the best. Oh. Di ba, mas masarap tayo na yung gamitin ng Panginoon kaysa pa tayo yung umalis. Oh. Makaka-encounter tayo po niyan. Marami tayong haharapin sa ministry. Pero ang pinakamaganda po, lagi tayong titingin lang sa Panginoon para hindi tayo manlupaypay sa gawain po ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin yung abilidad na meron tayo, lagi natin ipagamit sa gawain ng Panginoon. Marunong kang umawit, pambira dito. Umawit tayo para sa Panginoon. Marunong tayo tumugtog ng instrument, ay pambira. Magpatuto tayo. Kahit yung boses natin sala-saliwa eh. Pero dahil ginagamit natin sa Panginoon, the best yan sa harapan ng Diyos. O kasi dito mahahasa yan eh. Kahit yung boses natin pinaghalong tenor, alto at... May ganun ba boses? O, pero aayusin ng Panginoon yan. Kung ipagagamit lamang natin sa ating Panginoon. Amen. Oh, Brad, gusto kong tumugtog ng ano eh. Brad, kayo ba nung kayo tumugtog, mahusay na kagad kayo? Hindi, di ba? Dumaan din kayo sa training. Kailangan lang po natin na magbigay ng panahon para kung gusto natin matuto ng mga bagay na yun. Amen? Oh, Brad, wala talaga akong gamit para tumugtog eh. Pwede ka naman tumugtog eh. Pwede kang munang humiram. At pag ikay marunong na, mag-pray ka na magkaroon. Oh, hindi po madamot yung Diyos natin. Opo. Ang Diyos natin, mapagbigay nga na Diyos eh. Oh, minsan lang, alam nyo, nagiging mali yung mindset natin. Yung hinihingi natin sa Panginoon, napakakonti. Dahil ang Diyos natin, author po ng impossibilities. Mga imposible ang kayang gawin ng Diyos. At ang sa hihingi natin, napakaliit na bagay. Para natin naman, binaliit yung Diyos natin. Oo. Dito sa Bulacan, ano pa pinagpipray po ninyo? Magkaroon kayo ng basketball court, magkaroon pa kayo, bilhin nyo pa yung kabilang yan. Hindi po masama yun. At kalooban po ng Panginoon yun. Kaya kung may hihingin tayo, hingin natin yung imposible. Kaya pong ibigay ng Diyos yan. Pero magmumula po sa pagluhod sa ating Panginoon. Opo. Hindi naman kaagad-agad lalabas yan. At yan, walang ibang gagamitin, taga Bulacan, taga Lipa, sa mga gawain ng ating Panginoon kung hindi yung manggagaling sa bawat bulsa natin. Hindi naman po babagsak yan eh. Oo, kaya po lagi tayo china-challenge dito, pagka nagbibigayan, magbibigayan. Ang nakakalungkot, magbibigayan, sisilipin pa, maghahanap, ay, ito 20. Di ba? Dahil baka makuha yung 1,000, sayang. Ang pambira.
Sa gawain ng Panginoon, wala pong sayang pag tayo po may binigay. Kung wala, Brother Dennis, paano yan? Wala talaga akong kayang ibigay. Hindi, ibigay natin yung buhay natin para sa gawain ng Panginoon. Walang excuse Brad, di ba? Walang excuse. Dahil pag hindi pa natin, lahat pwede natin maibigay sa Panginoon. Talento, buhay natin, yung finances na meron tayo, pwede natin ibigay at paggamit sa gawain ng Panginoon. At titiyakin ko po, ang sabi ng Biblia, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Dahil kung yung abilidad na meron tayo, yung abilidad na yan, tapos, nung ginagamit na natin sa Panginoon, bibigyan pa tayo ng panibago niyan. Kasi bakit? Ang sabi ng binasa natin doon sa Book of Matthew, according sa ating ability. Kaya nga, minsan meron po tayong kasama sa simbahan, napakadaming ministry. Kasi bakit? Kaya niya Kaya nga doon sabi ka nung isang araw, di ba, huwag tayo magko-compare. Huwag natin i-compare yung sarili natin dahil hindi tayo magkaiba. Iba ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Pero ang isa sa bawat isa po sa atin, lahat po tayo tinawag. Ang pinagkakaiba lang, magkakaiba lang yung pagkakatawag sa atin. Dahil ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin, iba kay Pastor John, iba po sa akin, iba kay Brother Noel, iba po kay Pastor Magat. Pero ang pinaka-the best po doon, gagawin natin yon para sa ikaluluwalhati po ng ating Panginoon. Hindi po dahil para pang sarili natin, para tayo makilala, hindi po. Diyos lamang po ang pwede makilala sa buhay natin. Kaya pagka naging mali na po yung pananaw na meron natin, na paglilingkuran para sa ating Panginoon, minsan ibababa tayo ng Panginoon. At pag tayo binababa ng Panginoon, may tinuturulan din po ang Panginoon sa atin. Tignan niyo po yung prinsipyo ng Panginoon. Pagka nagpakataas ka, ibababa ka ng Diyos. Pero pagka nagpakababa ka, itataas ka ng Diyos. Kita niyo, di ba? Kaya ang ganda ng prinsipyo ng Panginoon, napakalayo po sa sanlibutan ito Kaya kung yung ating mga talento na yan, yung ating abilities na yan, ipinagagamit natin sa gawain ng Panginoon, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Minsan nga, dadagdagan pa ng Diyos yan. Kung ipagagamit po natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga kung ipapagamit lang natin kanina, kinote ni Pastor John, paano yung matatanda na? Joshua chapter 24, in verse number 15, di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya napakasarap po, na buo kayong pamilya na naglilingkod po para sa ating Panginoon. Bagamat may hindrances, may obstacle, makaka-encounter po tayo ng mga ganyan suliranin sa buhay na meron po tayo, pero maging focus lang natin yung abilidad na meron tayo, ipagamit po natin para sa Panginoon. Kaya kung ikaw'y magulang, huwag mo ipagkait yung anak mo po. Kung nais ng anak nyo maglingkod, pagtiwala nyo po sa Panginoon. Kasi minsan yung magulang ayaw dahil maraming pangarap yung magulang. Gusto maging ganito, gusto maging ganyan. Mahihirapan lang kayo pagka hindi nyo po pinagamit yan. At pinagkait nyo po sa Panginoon, mahihirapan kayo. Kwento nga ni Mami Cora, ang Pastor John, ang dami pa pinagdadaan. Pastor John, si Roy, ang daming airlines na nagsarado dahil kay Pastor John. Pero si Mami, kita nyo po, naging very supportive lang. Ayun pala ang purpose ng Panginoon kay Pastor John, pabira, tawagin ng Panginoon sa pinakamataas sa panawagan ng Diyos, ang pagpapastor. Kasi kung hindi natin magiging bukas tayo sa mga ganyang bagay na plano ng Panginoon, tayo din po yung mahihirapan. Kung merong blessing with association, meron din pong curse with association. Ano ang gusto nyo? Pagpapala o sumpa? Di po ba? Kaya kung yan, panahon natin, mas mahihirapan lang tayo. Di ba? Kaya pangalawang bagay at maunawaan po natin, yung abilidad na meron tayo, yung abilities na pwede natin gawin para sa Panginoon, ipagamit natin sa ating Panginoon. Brother Dennis, paano itong buhay na to? Kahit yung buhay natin, kulang pa ho ito para sa ginawa ng ating Panginoon. Kulang pa ho ito. Ikatlo't panghuli, John chapter number 12. Gising pa po kayo. Nakalagay po sa akin doon, 9:30 nga po ba? 8 lang. John chapter number 12 po. In verse number 32. Ang ganda po niyan. Ito may mga taga ng ating Panginoon. Amen?
Nandiyan na po kayo? Okay. Pwede po basahin po natin. John 12, verse number 32. Sige po, ready? Read. And if I lift him up, will draw all men unto me. And thirdly, makita po natin dyan, stewards of God are accountable to glorify God. Kapatid, anong purpose ng buhay na meron tayo? Kung tayo po'y katiwala ng ating Panginoon, ang plano ng Diyos sa buhay natin, luwalhatiin po ang ating Panginoon. Ang tanong lang sa buhay po na ito, naluluwalhati po ba ang Diyos sa buhay natin? Revelation chapter 4, in verse number 11. Ano po ang sabi po dyan? Nakakasunod pa ho kayo? Okay, salamat. Verse number 11, the Bible says, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are all, and they are and were created. Kita niyo po, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor. Kaya nga po, pag tayo may ginagawa, hindi po tayo yun na itataas. Hindi po tayo nabibigyan ng kapurihan. Tanging ang ating Panginoon because we are all accountable po. Di ba may account sa Bible na kinuha niya yung kaluwalhatian? I think si King Herod. Na kinuha niya, agad-agad pinatay po siya. At ang sabi doon, kinain siya ng worm. Oh, di ba nasa Acts po yun? Maalala ko lang. Tama. Kaya nga pag tayo po may ginagawa, hindi po sa atin napupunta ang kaluwalhatian. Oh, ewan ko na po dito, kasi sa Molino, pag tayo may ginagawa na maayos, may ginagawa tayo maganda, at nagiging productive tayo sa gawain ng Panginoon, hindi tayo papalakpakan. Dahil ang gusto natin ang lahat ng kaluwalhatian para sa Panginoon. Kaya kung ang plano natin, mapunta sa atin yung glory, nagkakamali po tayo. Hindi po tayo karapat-dapat po ng ganyan. Tanging sa ating Panginoon lamang po. Kaya ang sabi nung John chapter number 12, and if I lift him up, will draw all men unto me. Kailangan na po lahat ng kaluwalhatian dapat nasa ating Panginoon. Kaya kung tayo ba'y babalik, tandaan natin sa buhay na meron tayo, ang plano ng Diyos, we are all accountable para bigyan po siya ng kaluwalhatian. Balik po tayo sa ating teksto, the book of Matthew chapter number 25, in verse number 21. The Bible says, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee a ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Kapatid, ano man yung bagay na mga pinagtiwala sa atin, in-entrust ng Diyos para sa atin, huwag lang natin sarilinin. Dapat po yan ibinabahagi po natin. Tandaan nyo, minsan lang ang buhay, daraan. Minsan lang tayo magiging bata. Kung hindi pa natin gagawin para sa ating ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ang sabi natin kanina, we need to value our time because we are all accountable sa oras na meron po tayo. Ang sabi natin, yung abilidad na meron tayo, dapat ipagamit po natin. And then lastly, yung makita natin na lahat ng ginagawa natin, ang pwede lang tumanggap ng papuri at kaluwalhatian, walang iba kundi ang ating Panginoon. Tayo po tayo lahat, tayo po'y mananalangin na. Let's pray. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, salamat o Diyos. Dahil minsan pa kami po'y binigyan nyo ng pagkakataon na ganito, Panginoon. Makita po namin bilang inyong tagapangalaga o Diyos sa mga bagay po na ito, ay amin po itong ganapin na meron kaming pagpapasakop sa nais po ninyo, O Diyos. Aba, patuloy po kayong mangusap sa camp na ito, Panginoon. Na kung saan yung unang institusyon na itinatagpo nyo po, kung paano po ito binabagyo ng dyablo. Dalangin ko ang pagkilos nyo po para dito, Panginoon. Na kung saan kami po'y magkapit-bisig bilang inyong mga anak, Panginoon. Sa lugar po ng Bulacan, sa lugar po ng Lipa, sa lugar po ng Molino, Panginoon. Ito po'y patuloy na ginagawa po ng dyablo, Panginoon. Sirain yung unang institusyon na itinatagpo ninyo, O Diyos. Nawa, Lord, ang camp na ito ay patuloy na pangunahan niyo po. Salamat po, Lord, sa tema na pinagkaloob niyo po sa amin. Nawa, maging makatotohanan po ito sa aming buhay, pananampalataya.
po'y dalangin ko sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Habang tayo po'y nakayuko, nakapikit, marahil narito ka pero hindi ka patiyak ng kaligtasan. Ang kaligtasan po, ito po'y nagmumula sa ating Panginoon. Dahil tayo po lahat ay makasalanan at ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan, dadapot ang kaloob po ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan at matatagpuan lang po natin sa ating Panginoong Kristo. Kaibigan, o marahil ikaw'y narito, pero hindi ka patiyak na pag dumating sa atin ang kamatayan, hindi natin alam saan tutungo ang ating kaluluwa. Bakit hindi mo itaas ang iyong kanang kamay? Ipapanalangin po kita. Meron po bang ganyan? Salamat po sa kamay na yon. Salamat po. Meron pa ho. Ako hindi ko tiyak. Brother Dennis, pag namatay ako ngayon, saan pupunta ang aking kaluluwa? Bakit hindi mo itaas ang iyong kanang kamay? May magpapaliwanag sa iyo. Meron po bang ganyan? Salamat po sa sa kamay na nagtaas po na yan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Dahil masasayang po ang pag-atin natin kung hindi natin maranasan ang pagliligtas ng ating Panginoong Heso Kristo. Kapatid kong Kristiyano, ito po ang altar, bukas, halika. Tayo po'y lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Or marahil mayroon tayong mga dapat ilapit. Mayroon tayong mga bagay na kung saan dapat hingin sa ating Panginoon. Ito may pagpapatawad, commitment para sa ating Panginoon. Dahil hindi po sa Panginoong Kristo ang pananaw na tayo tumigil sa gawain ng Diyos. Dahil ang pananaw na nais ng Panginoon sa buhay natin, tayo po'y magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Kung ang buhay na meron tayo, yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kung gagamitin natin yan, pagpapalain tayo lalo tigit ng ating Panginoon. At masapos man ang buhay na meron tayo, marinig natin ang tinig ng Diyos na magsasabi, "Well done, thou good and faithful servant." Kapatid kong Kristiyano, hindi ko po alam. Baka sa oras po na ito gusto na natin tumigil. Baka sa oras na ito marami ng discouragement ang dumaraan sa buhay na meron po tayo. Pero sasabihin ko po sa iyo, hindi po para sa Panginoon yan. Hindi po ang author niyan ang Diyos. Dadapot ang author niyan ay kaaway po ng ating Panginoon. Or marahil sa gabing ito, marami kang abilidad, marami kang mga bagay na dapat marami pang magawa para sa ating Panginoon. Bakit hindi natin ipagtiwala sa gabing yan? Bakit hindi natin isuko yan para sa ating Panginoon? Or marahil sa gabing ito, ang gusto natin nakikilala tayo sa gawain ng Panginoon, maling pananaw. Dahil ang gusto ng Panginoon at tatanggapin niyang sa kanyang harapan, ay lahat ng kaluwalhatian na ginagawa natin, mauuwi po sa ating Panginoong Heso Kristo. Kamusta po tayo, kapatid? Kamusta po tayo? Tayo po'y magpatuloy sa panalangin. Aming Diyos, salamat po. Salamat sa mga kapatid na narito, O Diyos. Kayo patuloy na magpapala. Ano man kanilang hinihingi, ito may commitment para po sa inyo. Ito may pagpapasalamat. O yung mga bagay na kung saan iiwan po namin sa camp na ito. At kami lalabas po ng 4 na sulok na building na ito. Nadala po namin ang inyong dakilang salita na kung saan kami po'y babalik sa aming individual na iglesia, na kung saan kami po'y pag-initin po ninyo na maglingkod para sa inyong banal na gawain, O Diyos. Pinupuri, pinapasalamatan namin kayo, at lahat po ng ito'y dalangin ko po sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen.